Magandang araw kapatid, Pastor Priscilla Tabilog po, muling magbabahagi ng pagbubulay ng salita ng Diyos sa araw na ito. Kumusta po kayo? At naniniwala po ako na lagi na lang po tayong mananangan sa mga pangako ng ating Panginoong Yesukristo. Dahil mapapanaligan ng kanya pong mga salita at ang mga salitang ito ang magbibigay po sa atin ng encouragement. Para po sa atin pong pagtalakay na pagbubulay ng salita ng Diyos sa araw na ito, dapat ba nating malaman ang mga digmaang spiritual na nagaganap ngayon sa ating paligid? Dapat ba tayong magkaroon ng kamalayan kung ano ang hatid nito sa atin at kung papaano nito pinapahina at pinupuksa ang ating mga pananampalataya? Tingnan po natin sa aklat ng Epeso, Kabanatang 6, ang talatay 11 hanggang sa mga sumusunod na talata. Babasahin po natin sa wikang English. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this darkness world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand firm then, with a belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and sword of the Spirit, which is the Word of God. Ephesians chapter 6, verses 11 to 17. Napakahalaga na maintindihan po natin o ng bawat Kristiyano na siya ay nasa gitna ng isang digmaang spiritual. Buhat nung nakilala po natin ang ating Panginoong Yesukristo at tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating mga buhay, we declare war sa prinsipe ng sanlibutan ito. Hindi tayo makakatakas sa katotohanan ito. Ang kaalaman sa mga nagaganap na digmaang spiritual sa ating paligid ay napakahalaga. Hindi lamang ang kaalaman, kundi maging ang pagmamasid, kahandaan at tamang sandata ay makikita po natin na dapat tangan po natin ito. At makikita po natin na kailangan din po natin ang mga mahalagang elemento sa pagsuong sa digmaang espiritual. Hindi po biro ang mga nararanasan po natin ngayon na para po bang kapag sinabi po ng mga nasa kapangyarihan, you need to wear your mask for your safe, wash your hand, use alcohol, etc., etc. Okay, magpapabaksin tayo at kapag may vaccine na tayo, COVID-free na tayo at hindi na kayo mamamatay. Ang pagsuot po ng mask, opo, yan po ay maaaring pamamaraan para
magkaroon po tayo ng safety at sumunod sa kung ano po ang sinasabi po ng atin pong pamahalaan at ng atin pong Department of Health. Subalit sa kung atin pong pagmamasdan at iisipin na tila baga manipulation na parang itikom mo ang iyong bibig at huwag kang magsalita, na parang sunod-sunuran na lang po tayo sa mga bagay, ang sabi nga po, sa kalaban nating hindi nakikita at sa kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo. Marami pong mga tao, hindi po nila alam ang tunay na mga dahilan. No, isa lang ang sinasabi na para hindi tayo mahawaan at preventive. Na po, pagkatapos nun, yun na lang. Ito po ba ay bahagi din po ba ng kung paano tayo linlangin at kung paano po tayo takpan ng mga bibig ng mga Kristiyano, isara ng tuwiran at kung aabutin ng marami pang mga buwan na ay wala tayong pananambahan. So, kapatid, sa tingin mo, ito ba ay laban ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng espiritual na pakikipagbaka? Sinasabi ni Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 10, talatang 3 hanggang 5, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta ng kaaway. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng kaisipan upang matutong sumunod kay Kristo. Malinaw na sa ating pakikipagdigma bilang mga Kristiyano, ito po ay spiritual battle. Hindi tayo nakikipaglaban sa isang physical na digmaan o digmaan ng tao. Ito ay sa aspetong spiritual. Tingnan po natin yung aspetong spiritual. Ang mga kaaway, ang mga katangian, ang mga kuta at ang mga sandata sa digmaang ito ay spiritual din naman. Kaya ang pinakasaligan po at salalayan ng ating pong pag-asa ay ang ating pong pananampalataya, na naroon na tayo po ay iniingatan at may bahid ng dugo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit tayo po ay Kanya pong iniingatan. Kung susubukan natin na lumaban sa digmaang spiritual sa pamamagitan ng sandata ng tao, mabibigo tayo at magtatagumpay ang kaaway. Mahalagang pansinin na hindi itinuturo ni Pablo ang pagpapalayas sa mga demonyo sa mga talata. Nang magpalayas ng mga demonyo si Jesus at ng kanyang mga alagad, maging ang kanyang mga himala at tanda, ang layunin ng mga ito ay upang patunayan ang otoridad ng kanilang sinasabi. Mahalaga ito sa mga panahong iyon na bigyan ng Diyos ng kapangyarihang ebidensya ang mga apostol upang patunayan na nagmula sila sa Diyos at sila ay Kanyang mga tagapagsalita. Ang katotohanan ng kautusan o ng kasulatan ay nakadepende sa otoridad ng mga apostol. Kaya't binigyan ng Diyos ang mga apostol ng kapangyarihan upang patunayan ang kanilang itinuturo. Ang layunin ng kanilang paggawa ng mga tanda at himala,
kasama ang pagpapalayas ng mga demonyo ay upang ipakilala na ang ultimong otoridad, yung ultimong otoridad at ang ating ultimong spiritual na sandata ay walang iba kung hindi ang kasulatan, ang salita ng Diyos. Ang uri ng digmaang spiritual na kinasasangkutan ng mga Kristiyano ay pangunahin sa nagaganap na digmaan sa kanilang puso, isip, sa puso at isip po ng tao. Yun daw po yung tinatawag po na battlefield, Ang digmaang spiritual ay personal para sa bawat Kristiyano. Ang diablo ay tulad, sabi nga po ni Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang diablo ay umaatungal na leon na naghahanap ng masisila. At dapat tayong manatiling mapagbantay laban sa kanya. Ang kaaway ng ating mga kaluluwa ay may nagbabagang palaso na mapapatay lamang sa pamamagitan ng kalasag ng pananampalataya na nabibihisan ng baluti ng Diyos. Sa ating pong punong talata, Ephesians chapter 6 from verse 10 up to verses 17, tinuturuan tayo ni Jesus na magbantay at manalangin upang hindi tayo mahulog sa tukso. Mark chapter 14 verse 38. At ayon sa 2 Korinto 10, may mga spiritual na kuta sa mundong ito na yari sa mga maling pangangatwiran at mga pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Ang salitang maling pangangatwiran o spekulasyon sa isang salin ay logimos sa ating salitang Griego. Nangangahulugan ito ng mga ideya or konsepto, pangangatwiran at mga pilosopya. Ang mga tao sa mundo ay nagtatag ng mga tinatawag na logimos upang protektahan ang kanilang sarili laban sa katotohanan ng salita ng Diyos. Marahil po, hindi po alam ng karamihan ito. Ang malungkot, ang mga kutang ito ay laging nagiging bilangguan at sa huli ay nagiging libingan. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos upang gibain ang mga kutang ito upang maligtas ang mga bihag doon. Handa ka na ba? At ikaw, kapatid, ang tinawag. Ito ay isang mapanganib at mahirap na gawain, ngunit mayroon tayong sandatang spiritual na ating magagamit sa ating pakikipagdigma. Ang malungkot lang kung minsan, ang isa sa mga paboritong pandaraya ni Satanas ay palabasin na tayo sa pamamagitan ng sandata ng tao sa halip na sandata ng Diyos. At marami ang nauhulog sa bitag na ito. Sa pakikipagdigma laban sa mga pilosopya ng mundo, hindi kailanman magtatagumpay ang sandata ng karunungan ng tao. Ang kaalaman sa pagnenegosyo, pangontrang pilosopya, mga pang-engganyong salita ng karunungan ng tao. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4, rasyonalismo, organisasyon, kakayahang magsalita, pang-aaliw sa tagapakinig, mga mistikal na pamamaraan at katuruan, maliwanag na ilaw at makapagbagdamdaming musika. Ang lahat ng mga ito ay mga sandata ng tao. Kaya po minsan nagiging entertainment na lang. Wala alinman sa mga ito ang magpapanalo sa atin sa digmaang espiritual. Ang tanging epektibong sandata ang panlaban natin ay kaaway
na meron tayo ngayon ay ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ephesians chapter 6 verse 17. Ang tabak na ito ay nagbibigay sa atin ng maraming kalayaan bilang mga sundalo sa espiritual na labanan. May kalayaan tayo sa takot na nalalaman na ang Diyos ay lumalaban para sa atin. Joshua chapter 1 verse 7 hanggang verse 9. At hindi niya tayo pababayaan. May kalayaan tayo mula sa pag-uusig ng budhi na nalalaman na hindi tayo ang responsable para sa mga kaluluwa na tatanggi sa mensahe ng Diyos. Pagkatapos nating maipangaral iyon sa kanila, Mark chapter 6 verse 11, may kalayaan tayo mula sa kabiguan na nalalaman na kung tayo ay pinag-uusig at kinamumuhihan, unang-munang pinag-usig at kinamuhian ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po niya sa John chapter 15 verse 18, mararanasan din ninyo kung ano ang naranasan ko. At ating nalalaman na ang mga sugat sa digmaan na maaari nating maranasan ay buong pagmamahal na paggagalingin sa kalangitan. Matthew chapter 5 verse 10. Ang lahat ng kalayaang ito ay nagmumula sa paggamit ng makapangyarihang sandata ng Diyos, ang kanyang salita. Kung gagamit tayo ng sandata ng Diyos upang labanan ang mga tukso ng masama, mabibigo tayo at magagapi. Puno tayo ng pag-asa para sa pagtatagumpay na ibibigay ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maasahan. Kainam na tanganan at tayuan ng mga pangakong ito na makikita po natin sa sulat po sa Hebreyo, Kabanatang 10, talatang 22 hanggang 23. Nilinis na at hinugasan ng dalisay na tubig ang puso ng mga nakikinig at tumanggap ng tunay at buong mensahe ng ebanghelyo na ipinapangaral ng mga apostol. Ano ang tubig na ito? Ito ay ang salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin habang nasa gitna tayo ng labanan. Ephesians chapter 5 verse 26. Ganon din po sa John chapter 7 verse 38. Ganito po ang wika ng Ephesians chapter 5 verse 26, ang Biblia, upang kanilang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ganon din po sa aklat po ng John chapter 7 verse 38, ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita na atin pong natunghayan sa araw na ito. Kapatid, lagi mong ilagay, iposisyon ang iyong sarili na ikaw ay pinagwagina ng Panginoon. Dapat lagi mong alam na kung sino ang iyong kaaway at kung saan ka dinadala at saan ka dapat dalhin ng Panginoon sa pakikipagdigmang espiritual. Ang sabi po, maging ang kamatayan ay wala na pong kamandag sa atin. Wala tayong dapat katakutan dahil alam natin na tayo po ay pinagwagina ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, wala dapat puwang sa puso mo ang mga pangamba
ang mga takot sa kung anuman ang kasalukuyan na pakikipagdigma po natin ngayon. Sabi po ng atin pong lipunan, tayo ay nakikipagbaka sa hindi natin nakikita na kalaban. Ito nga po ay ang nakakahawang sakit na ito po ay pandaigdigan na. Alam natin na tayo po ay lagi pong kinakanlong ng ating Panginoong Jesucristo. Ano man pong uri ng pakikipagbaka ang atin pong pagbaka ngayon, alam natin na tayo po ay pinagwagi na ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin na tayo ay sasamahan niya. The battle is not belongs to us, the battle is belongs to God. Mahalagang alam din po natin kung ano po at kung sino ang ating kalaban. At mahalagang laging nakasuot ang kasuotan ng isang mandirigma according to the book of Ephesians chapter 6 verses 11 to 17. Pagpalain po kayo sa pakikinig ninyo ng pagbubulay ng salita ng Diyos sa araw na ito. Pastora Priscilla Tabilog po, muli pong nagpapasalamat sa iyong pakikibahagi sa pakikinig at pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo at maging mabunga at maging maunlad ang inyong araw sa araw na ito. God bless you at mabuhay po kayo.